Okay, so today our topic is about modifying object with transforming commands. So dati meron tayong tinatawag na moving, may copying. So this one is transforming. So ita-transform natin yung object into what figure we want to, no? For this, our objective is to enumerate and modify the commands for resizing and reshaping objects, editing figure using resizing and reshaping command, and the valuable importance of resizing and reshaping commands in AutoCAD. Okay. So, tayo, as an artist, marami tayong paraan or ginagawa para makabuo ng isang bagay, no? Or isang artwork, no? For example, some anime creator, anime, what I mean yung mga cartoons creator ng Japan, no? Before nila mabuo yung kanilang character, nagkakaroon sila muna ng dummy shape. Dummy, ibig sabihin parang manikin, no? Gumagawa muna sila ng dummy shape. Then nire-reshape nila yon from that dummy to a figure ng tao. Magkakaroon siya ng mata, ilong. So in that way, meron silang guide, no, para mabuo yung kanilang character, no. It means, guys, na yung mga character nila ay naggaling sa iba-ibang shape. Tapos nire-reshape lang nila yung mga shapes na yon para mabuo yung buong figure ng tao. Same thing as in architectural engineer. Para mabuo yung bahay, nag-i-start yan sa mga geometrical shapes. So, in that geometrical shape, nire-resize nila yon, pinaliliit, pinalalaki, kinakat, bine-break, or nire-reshape yung kanilang itsura bago magkaroon siya ng isang finish na itsura, no? Okay. Let's continue. Okay. So, let's go to our lesson content. So our learning content is a command for resizing and reshaping objects. So you can transform object to make them shorter, longer. You can also reshape or stretch certain object by moving an endpoint or vertex or control point. So in this way, na modify yung term na modify. So from a certain figure like a rectangle, we can modify it into rhombus, ano ba yun? Polaroid ba yun? Okay, so it can change its shapes by dragging the tinatawag na vertex endpoint saka yung mga tag dito, yung tangent, yung ganun. Okay, so ano yung una nating pag-aaralan ngayon? So the first one is the scale command. So ito isang bagay na kinaganda sa AutoCAD, no? Hindi katulad sa manual drawing. If your architect is requesting to change the scale of your design, sa AutoCAD napakabilis, no? As I remember, Ma'am Batas teach us how to use the scaling method, no? Even it means from the scale from 1:1, we change it to 1:10, 1:20. So it means for example, is 1:1 is 1 centimeter is equivalent to 1 centimeter. If you're going to change it to 1:10, it means from 1 centimeter you're going to change it every 1 centimeter is 10 centimeter. So ganun po 'yun. So na-change yung scale. So may tools tayong ginagamit, no, sa manual drawing, no. Anong tools yung ginagamit natin for changing scale sa manual drawing? Do you remember, guys? Pag mag-change ng scale, anong tools ang ginagamit? Clue, parang ruler siya. Just me. Another clue, meron po siyang nakasulat na 1:100, 1:300, 1:400. Anong tools siya sa sa mechanical drafting na ginagamit para to reshape or to not reshape, no, to change the scale of the drawing?
Parang hindi yata kayo nakagamit nun. Nakagamit ba kayo ng ano? Ang tawag doon is triangular scale. Nakagamit ba kayo ng triangular scale? Uy, walang nasagot sa inyo. Triangular. Hindi pa po, sir. Hindi pa po. Papakita ko sa inyo, ha. Baka nakakita na kayo, hindi nyo lang alam. Okay. Ito, triangular scale. Hindi pa ba kayo nakakita niyan? Okay, as you can see, no, doon sa triangular scale, meron yan is, ayan, katulad ito, 16. So, it means, converting ito from 1 inch to 16 inch. So, ililipat siya ng ano, in 16 inch to 1 inch. So, ganun yun, no? You, from ruler, i-convert mo siya to a certain 16, no? Meron mga 1:100, yan, to 1:100, 1:300. Ibig sabihin, changing, ito to, 1:25, yan. So, ibig sabihin, 1 inches is, converted to 25 centimeter. So, it converts, pinaliit siya, pero yung scale niya, hindi nababago. So, ganun po ang gamit ng, triangular scale. Pero sa drafting, napakabilis nito. Napakadali lang. So, anong kailangan lang natin gawin? So, if you're not going to use the shortcut command, look for this icon doon sa ribbon. Then, type in, or else you can type in CSC doon sa inyong interface, AutoCAD interface. Then, enter. Then, the AutoCAD asks you you select an object. So, then after selecting an object, you specify the base point kung saan siya saan magbabase yung scale natin. Then you can specify the scale factor. You can give a certain scale para doon sa gusto niyo mangyari doon sa object, no. And then after giving the scale, you just enter or spacebar to end the command. So, in AutoCAD, ganito po yan. For example, this is our object and we want to change the scale of this object. So, copy ko lang to. Wait lang, lipat tayo sa kabila. Dito. So, dito. Control V. Yan. So, we want to change the scale of this object. We want it to make it bigger. So, ganito lang yan, no? So, sabi nga, first step is to type in baliktad ako, SC, then scale, then i-ask niya to select object. So, makikita niyo yung select box natin, may isang select box tayo. You can choose it, yung per parts niya, no? Pero, you can, use the select by clicking left click, dragging down, or click lang tapos para mag-open yung grab command niya. Okay, so we select all the parts of the yung ginawa nating object. And then enter or space. Then specify point. So pipili tayo ng point kung saan natin ida-drag yung scale. For example, I choose from this corner. So makikita nyo biglang nag-gray siya. Pero pag nag-minove ko yung cursor, so lumalaki na siya. So you can you can resize the object manually by dragging pero you can give a certain measurement kung gaano kalaki mo gusto siya lumaki. For this let's type in 5 cm. Palaki natin ng 5 cm, then yun na, lumaki na siya. Ganun lang kabilis. Okay, so paano ko paliliitin? Ano ba kabaliktaran ng positive? Ay di negative, no? So, SC, scale, then specify a corner or a point, then -5. Yun yung tanggapin. Okay, sige, sa command na lang. Okay. Nga pala, 2014 nga pala yung command na yan. Okay, anyway, nasa 19 nga pala ako. Sabi ko sa inyo, meron rin pinagkaiba rin sa command pagdating sa year ng pagkakagawa sa kanya. Anyway, so, scale ulit natin, CS, then drag back na lang natin pababalik.
Ayaw mag-drag back. Ay. Ayaw rin niya mag-drag back. Anyway, sige. So, that's how we change the scale in AutoCAD, no? So, ganun lang. That's how simple it is. Okay, anyway. The next one. So, we have here the select object, the base point. That is why we choose where we're going to drag the object. And change select scale factor. Copy, sorry. Nawala ako. Ayun, copy. Then you can also change the reference or what scale you want to move the object. Okay. So, dito, we have the stretch command. For example, yung object gusto natin siyang pahabain. So, ang iba, ginagawa, yung isang part, pinuputol, pinapalitan ng line, nagbibigay ng certain measurement, tapos ikinakabit na lang. Pero, merong mas mabilis na paraan doon, no? So parang parang ang command nito parang scale din, pero ang pinagkaiba lang nito, ini-stretch naman niya, hindi niya pinalalaki. So pinahaba lang niya. So paano siya sa AutoCAD? Ganito lang po siya. Kunin uli natin itong object na to, copy natin, paste natin siya dito, Control V. Ngayon, gusto kong i-stretch to or i-move ko to pahaba, no? Going to right, no? So, drag natin, grab natin to, then, unahin ko pa muna yung command para makita nyo paano. So, first thing you're going to do is to type str, that is for stretch. Then, and the AutoCAD will ask you to select the object. So, you can choose one by one or you can drag it na. Yan, para makuha lahat. And then, the next thing you're going to do is to type in enter or space. Then, it will specify point. Like the scale, no? It gives you a specify point, no? So, I choose this corner. Then, teka lang. So, you can see, no? Na-stretch ko na yung object anywhere kung saan pumunta yung aking tawag dito, yung aking cursor, no? Pero para maka-fix tayo ng tawag dito, hindi tayo magkaroon ng pagkakamali doon sa angle ng pag-stretch natin, i-fix natin siya sa ortho. So F8. Yan. So naka-ortho na siya, no? Fix na siya sa 0 degree. So yan, move niyo lang. Tapos ngayon, you can specify how kung gaano kahaba yung gusto nyong idagdag doon sa sa pag-stretch, no? Halimbawa, dagdagan natin ng mga 5. Dagdagan natin ng mga 5 cm, then enter. So ayun. Hindi masyadong halata, no? Pero yan, humaba siya, di ba? So stretch pa uli natin. STR, then enter. Stretch uli natin, gives a specify point. Yan. Tapos ano ba yung ginawa ko? 5, no? Gawin natin 20. 20. Then, enter. So, yun. Mas mahaba na siya ngayon. So, ganun po ang gamit ng stretch. Okay. So, pwede nyo yung stretch. You can drag it or yung gusto mong haba. Nasa iyo yun. Pero, you can give also a specific length or size ng So, ganun lang ang paggamit ng stretch. Next. After the stretch, meron tayong next slide is yan, extend command. This time, kung meron tayong tinatawag na stretch, meron tayong tinatawag na extend. Halos parehas lang naman yung idea, pero ang pinagkaiba kasi nito, ang extend usually ginagamit sa line. Not katulad ng stretch, object siya, no? Ginagamit siya object. Pero pwede naman nating may stretch rin ang line. Pero ang isang characteristic kasi ng stretch na pinakaiba niya sa yung characteristic ng extend sa pinakaiba niya kay stretch. Sa extend, hihilahin niya yung object papunta doon sa object kung saan siya lang aabot or hangganan or kung saan siya didikit, no? So this time, ang mangyayari, punta tayo sa AutoCAD. Etong mga linya na to, itong random line na to, gusto ko umabot siya at dumikit siya dito sa line ng box ko. So, yun lang gusto mangyari. May stretch siya at makadikit doon sa box.
Ayan. So imbis na stretch ang gagamit natin, we can use extend. Or ayan. Naalala ko tuloy yung word na extend. Pag nagko-computer ako, no, sisigaw mo yun doon sa ano, mag-extend ka pa ba, sir? Ayan. So, ang gagawin lang natin, we type in EX sa ating interface. Type EX. Then, you can click in or just type in enter or space. Ayan. So, magkakaroon siya ng select objects or select all. Okay. So, this time, isa-select ko si object pati itong mga line na to. So, parehas ko silang isa-select. The next thing is to type in enter. Now, select object to extend. O yung kailangan nating So, pag mapapansin niyo, pag tinapat ko na si select box ko kay line, yun, automatic dumikit na agad siya doon kay box. Hindi ko na siya ni-stretch. Kusa na siyang nag-extend or humaba, dumikit na siya doon sa box. So, ganun lang. So, pag tinapat mo yan, just click. Yan, click, 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 click. Sir, pwede pa bang sagad pa natin doon sa kabilang line ng box. Okay, sige. So, tapat niyo lang 'yon. Click, click. Oops. Okay. Pwedeng grab niyo lahat. Yan. Then, yan, extend na lahat. So, ganun lang paggamit ng extend. So, it extends, no? So, stretch is different from extend. No? Just stretching the object, no? Ito, may hangganan, no? Sa stretch, pwede mo siyang bigyan ng tag dito, size, kung hanggang gaano kahaba siya mag-stretch, no? Ito namang extend, bibigyan mo siya ng hangganan, kung hanggang saan siya mag-extend. Okay, kung saan line didikit yung kanyang extension. Okay, so ganun lang ang extend. Okay, next. So that is extend. Now let's go to break command. Okay, sa break command naman, halimbawa, nagmamadali ka, no? Nagmamadali kang gumawa ng bahay. At ang binigay sa iyo ay isang studio type house lang. Pag sinabing studio type lang, rectangular shape lang siya. So, ngayon, may mga butas syempre yung bahay, no? Sabihin natin meron siyang tawag natin, meron siyang doors, may windows. So, yun yung ating bubutasin, no? So, minsan tinatamad tayong sukatin yung halimbawa, yung doon sa gilid ng pinto papunta doon sa corner ng bahay, tapos ang gagawin mo, susukatin pa yung gilid ng bahay papunta doon sa, para lang malaman natin kung ano yung sukat ng butas, no? Meron tayong tinatawag na break command kung saan mas mabilis ang ganung paraan ng pagbutas doon sa box. Okay, anyway, so ganito siya. Halimbawa, ito yung ating bahay. Yan. Tapos, doon sa iyong plano, sa iyong floor plan, lahat ng windows mo, ang sukat ay ilang bang 100 cm ang bawat window na plano mo. So, 1 metro, no? Okay, so gagawin natin, gagawa tayo ng isang window na 100 cm. So, yan. So, gawa tayo ng isang box na 100 cm. So, itong box na to, siya yung magiging guide natin para mag-break natin, para ma-break natin yung bawat window. So, yun lang. So, meron tayong 100. Move ko lang to. Move. Dito. Yan. Para may breakpoint ako. Halimbawa, hanggang dito lang yung breakpoint ko. Kasi pwede namang wala rin to, pero wala lang. Tinuturo ko lang to para mas mabilis, no? Break. So, ang shortcut natin for break are BR. Type BR. Then break. Then it will select the object. So, pili ka ng object kung saan mo tag dito. Kung alin yung bubutasan mo, no, or puputulan mo. Okay. So, we choose this Okay, sorry. So, we choose this box, no? BR ulit. Sorry, na-exit ko pala. BR. Tapos, kunin nyo yung corner na to.
yan. Tapos, move nyo lang papunta doon sa corner to. So, yun. Nabutas nyo na siya. It means, tapos nabigyan pa natin ng exact measurement yung bawat window mo. Okay. So, pag tinanggal na natin to, yan. Ay, ba't nadamay siya? Nadamay ko yung ano. Ito lang pala. So, yan. Pag binura mo yan, butas na siya. Okay. Pwede naman wala yung box. Pwede rin naman tayo mag-break kahit wala ng box. No? Doon. Break natin ito kabilang pintuan dito sa may kusina. So, BR. Then, enter. Then, pag select object, ibig sabihin doon na yung starting point ng break mo. No? So, pag click mo doon, starting point na siya. Tapos, move mo lang siya. Kung saan yung line na gusto mo. Then, that's na-break mo na siya. So, ganun lang po tinatawag na break. Yan. So, ngayon, magkahiwalay na object na siya. Dahil pinutol na natin siya. Okay, so that is break. Then, next. So, BR. Ang ating shortcut for break. Next is the joint command. What is a joint command? Kasi, ang line, there, pag bumuo ka ng object using line command, meron siyang tag dito, individual line. Ngayon, pinagdikit-dikit mo lang siya to create an object. What does I mean? Halimbawa, tayo ng box. Turn on ko yung ortho. Okay, yan. Tapos, so, ito yung rectangular box ko. Okay, sorry. Dapat pantay siya. Hindi siya maging box pag hindi pantay-pantay. Yan. Tapos, yun. Okay. So, mapapasin nyo dito, pag ito lang ginab ko, hiwalay na part siya. Pero, naka-form lang siya ng box, no? Pero, technically, magkakahiwalay yan. Pag minove ko yan, yun. Hindi siya, magkakahiwalay sila. Okay. So, magkakadikit lang yung mga endpoint nila. Magkakoconnect lang yung endpoint, pero hindi sila magkakasama as a whole rectangle. Ngayon, gusto mo maging isang buo siya. Isang buo. So, gagamitin natin ang natawag na join command. So, join command, pag sinabing join command, meron siyang tinatawag na source object of multiple object joins. So, may dalawang source of, two source of line. Tapos, pag ginoint mo sila, magiging one na siya, isang line na siya. So, yun ang purpose ng join. Okay. So, ngayon, nasan yung AutoCAD ko? Gagawin na natin, isang object na lang siya. Ito, pag click ko to, siya, hiwalay siya. Pag click ko to, hiwalay din siya. Hiwalay ito, hiwalay ito. Ayan. Ngayon, pag ginoint natin yan, so, type in join, select object or multiple joints. Pwede ko kasing click lang to, isa, tapos click ko to, tapos click ko to, tapos click ko to. So, yan yung mga i-join ko. Then, pag enter mo, yan, joint na sila. Sir, wala naman nangyari. Hindi, may nangyari dyan. Pag dinaan ko yung aking crosshair, yan, mapapansin nyo, nag-highlight na yung lahat ng ng side. So, ibig sabihin, guys, isang object na siya ngayon. Hindi siya hiwa-hiwalay na object or hiwa-hiwalay na line. Magkakasama na siya ngayon. So, ano pinagkaiba ng yan, tanggalin ko uli yung joint, no? So, hindi pa pala tanggal. Tanggal ko na. Ayan. So, anong pinagkaiba ng joint sa hindi naka-joint? So, ito yung so, ito yung line na, ito yung box na hindi magkaka-joint, no? Ayan, pansin nyo, magkakahiwalay yan, no? Nadadrag siya, hiwalay. Hindi katulad itong isang, box na magkaka-joint. Pag minove ko yan, buong box na move ko. Ayan. So, yun yung una. Pangalawa, pag ginawa ko yan 3D, malaki yung difference nila. Itong individual, pag ginawa ko yan 3D, pag ginawa ko yan 3D, okay, gawin natin para mas kita nyo kung ano nangyayari. Gawin natin realistic. Yan. So, ngayon, pag kinuha ko tong box na hiwa-hiwalay, hindi pa siya naka-join, pag ginawa ko yung 3D, ito itsura niyan. Yan. Dahil hindi siya solid form,
yung line lang yung yung line lang yung naging solid sa kanya. So naging solid wall lang siya. Pero pag joint na siya, ayan, katulad ito, isang pinag-joint ko na siya, naging buo na siya. Pag in-stretch ko yan or ginawa ko yan 3D, isang buong box na siya. Kasi nga, magkaka-joint na yung bawat angle niya. So, nagiging solid object siya. Okay, nakukuha niyo ako? So, yun yung purpose, no? For example, itong hinge na to, no? Ito. Pag yan, in-stretch ko, yan, pag in-stretch ko yan, or ginawa kong solid, yan, mapapansin nyo, gilid lang siya. Gilid lang. Kasi nga, hindi siya magkaka-joint. No? Yan, no? Pag kinlik ko tong hiwalay siya. Pag minove ko yan, hiwalay siya. O, nahihiwalay. So, ang gagawin ko, gawin natin siyang solid. Or gawin natin siyang buo. Gagamitin uli natin yung joint. So, type in J, then enter. Then, select all the objects. Yung select yung lahat ng line, yung curve line, yung circle. Then, type in natin yung extrude. Yung solid. Sorry. Yeah. Then, enter. So, mangyayari, hindi ko pa pala na-joint. Sorry. Joint pala muna natin, no? Joint pala natin. Joint. Yan. So, naka-join na ba? Tayo natin. Okay. Join na siya. Ngayon, gagawin na natin siyang solid. Extrude na natin siya. Yan. Oh, nawala yung butas, sir. Oo nga, nawala yung butas, no? Kasi ikot natin to. Nasa ilalim kasi yun, eh. Ayun siya. Okay. Extrude natin siya. Ano natin mapipili? Yung circle. Hindi. Alam ko na. Balik natin sa dati. Naka-ano ba ako? Naka-world pala ako. Okay. Balik natin sa dati. Ayan. So, unahin ko pala itong circle. No? Wala. Papakita lang sa inyo paano gumawa ng 3D object. Extrude natin to. Ayan. Pati ito, extrude natin. Tapos, ito naman, extrude natin to. Ayan. Ayun. Tatanggalin na natin siya. Ano nga bang command yan? Nawala na. So, in that way, makikita natin na solid form siya, no? Yan. Tapos, nawala. Ano nga ba gagawin? Ano nga ba? Extrude. Extrude nga ba yan? Wala na yung object ko. So, okay. Matagal pala ako. Sorry, naubos ko yung oras niya. Sige, next time na nga lang. So, dito, mapapansin nyo, na pag naging solid na siya, nagiging solid form siya. Not like pag line lang siya. Yun lang, yung size lang, yung line lang yung extrude or napapahaba natin. So, dapat dito, mapahaba natin yung, mabuo natin yung ma-joint natin yung line para maging solid form siya. Para pag ginawa natin siyang 3D, nagiging 3D object siya or buo, no? So, yun lang yun. Okay. Balik tayo sa ikot. And then, balik tayo sa 2D. Okay. Nasaan na tayo? Slide tayo. Sayang oras eh. Natagal. Okay.
So that is join. Then next natin ay fillet command. Okay, fillet. Okay, sa yung iba sabi diyan fillet, no. Medyo natatawa ako pero ayan. So some in other fields, no, for like for example cooking, no. Pag sinabing fillet, ibig sabihin hinihiwa raw yun yung isda, no. Hinihiwa yung isda tapos binubuka. So fillet yan tawag nila doon. Pero sa drafting, no, may yung fillet command, ang gamit nito is to carve out the object. So mapapansin nyo dito sa kanyang icon command, yung square nagkaroon siya ng curved side, no. Parang sa mga cellphone natin, no. Pag mapapansin yung mga cellphone natin, yung gilid ng cellphone niya, curved siya. Hindi siya actually rectangular, no, or may pointed angle siya. So ibig sabihin, in designing, nilagyan siya ng fillet command para maging curvy yung corners niya. So the shortcut command for fillet is then you type in R for the radius kasi magbibigay ka ng radius kung anong measurement or ano yung curvature ng corners na gusto mo. Okay. For this example, 5 lang ginawa niya. Okay. So let's try in AutoCAD. Ito, kuha tayo ng box dito. Solid na ba to? Ay, hindi. Ito pala ang solid natin. Okay. Pwede naman hindi siya solid, pwede naman siyang solid din, or what I mean, naka-joint na siya or hindi, pwede naman yun. Okay, so again, type in F, then select an object, and we can select this object, and this one, ano yun? Sorry to, ano to? Ba't naka-orto? Okay, sorry, naka-on pala orto. Okay. Ulitin natin. Ay, solid form nga pala to, no? Naka-solid na pala to. Ginawa ko nga pala tong solid kanina, no? Ito talaga. Gawa na tayo ng bagong box. Okay. Yan, fillet. Ulit natin. Fillet ulit. Fillet. Type F. Then, select ang object. Yan. So, makukuha natin yung first line, then second line. Then, specify corner. Yan. Nalimutan ko yung radius, kaya parang hindi siya nagka-curve. Sorry. Type F, then radius. Ang radius natin ay magbigay tayo ng 10. Then specify object. Then second object. Yung mapapansin nyo, biglang nag-curve na siya, no? Nanlipat ko na siya doon sa other side niya. So that is how fillet works, no? Again, this corner naman, gawin natin ulit. So, ulitin natin. Just type F for fillet, then enter. Then, don't forget to give a radius. Type R muna. R. Then, enter. Then, specify 10. So, type natin 10. So, bibigay tayo ng 10. Then, select the object. Yan. So, yan. Meron na tayong So, remember, yung logo na to. Ewan ko lang kung familiar ka sa logo na to. Okay, so click ko lang ito. Yan. So yan, may logo ka na. Ganun lang kabilis yan. So next. So that is fillet, no? Meron naman tayo tinatawag na kapatid nito. Yung may kapatid yan. Ang tawag naman sa kapatid niya ay chamfer. Ang chamfer naman, kung ang fillet curved line ang ginagawa niya sa object, ang chamfer naman isang straight line ang ginagamit niya. So sa chamfer command, ang pinagkaiba dito ang pinagkaparehas pala niya kay ang patawag dito kay fillet saka kay chamfer, yun nga yung corners, no. Si chamfer naman, bibigyan mo siya ng distance ng line A to line B. Ano yung line A to line B, no? So meron siyang distance input kung saan ang first distance, bibigyan mo siya ng 2. Tapos yung second distance, yung first distance, bibigyan mo siya ng measurement yung first distance saka yung second distance. Okay. Mahirap explain by words, no? Pakita ko na lang siguro by work, by drawing, no? Okay, so, gawa ulit tayo ng rectangle. This time, gusto ko i-cut to. Kakat natin to. So, magbibigay tayo ng command na sorry, tama. Nasaan ba ako? Dito pala ako.
Okay. So, yan. CHA for chamfer. Then, hihingi niya yung first line. Okay. So, before tayo magbigay ng first line, katulad ng, ng fillet, magbigay muna tayo ng distance. So, yung unang distance, bigyan natin ng, type muna pala natin ng D for distance, then enter. Tapos, magbibigay tayo ng specific length ng distance. Distance 1 and distance 2. So, may D1 and D2 tayo. For D1, magbigay ako ng 20. 20. Ibig sabihin, yung unang isa-select kong line, magka-cut siya ng 20. Or hahatiin niya yung line hanggang 20. Okay, so kakat siya ng 20. Tapos enter. Tapos hihingi siya ng second or pangalawang line. So ibig sabihin, kung yung una, siya yung 20, so pwede naman 20 yung yung kabila para pantay 45 degree. Pero may mga coincidence kasi na hindi siya 45 degree, no. So nakadepende yan kung anong angle. Ngayon, dito, kung kanina 20 ginamit ko, gagamitin ko naman siguro let's say 30. Hindi, 15 ko natin 15. Then enter. Ngayon, yung unang line natin, binigyan natin ng 20, di ba? So, alin sa line ang bibigyan natin ng 20? So, ang pipiliin ko yung nasa itaas. Kung pag-click ko yung taas, sabihin, siya yung mayroon siyang siya yung bibigyan ko ng 20 na line, yung ginawa ko sa distance kanina. At yung ngayon, hihingin naman niya sa akin yung second line. Yung second line, binigyan natin siya ng 15 na distance. So, ibig sabihin, makakat itong line na to into 15. Kaya pag nilapit ko to sa line na to, makikita nyo, nag-cut na siya. Ako nyo? So, yun. So, ibig sabihin, itong distance na to, naging 20 siya, tapos yung distance na to, 15. So, paano nangyari yun? Paano ko mapapatunayan yun? Ay, di gawa tayo ng measurement. Diameter. Ay, di. Dimension. Dimension. Dimension linear. Diminish. Dimension. Ayun, dimension. Okay. So, ito, saka ito. Ay, bakit naka-follow? Annotate. Yan. So, dito, papasin nyo, yung first line natin, 20. Tama ba? 20 ba nakalagay? Uy, tama ba? Okay, so yung first jump natin, sa first line natin kanina, yung 20, yan, kinat niya ng 20. Mula dito hanggang doon sa line na to, 20. So, yung kanina naman, so 20 to, di ba? Ano yung ginawa natin kanina dito sa line na to? Dito sa line, dito sa kabila. Anong measurement ang binigay natin? 15. No? Tingnan natin kung 15, ha? So, kunin natin yung measurement dito, papunta dito. So, dapat ang kalabasan niyan 15. So, tingnan natin. Okay, tama, 15. So, ibig sabihin, in that way, cut natin yung side na to into a given dimension. So, ibig sabihin, pwede tayo magbigay ng dimension. Okay. So, nililinaw ko to dahil meron kayong activity na may kinalaman dito. So, nililinaw ko lang to sa inyo, no? Sana naiintindihan nyo kung anong ibig ko sabihin dito. So, ulitin natin, no? This corner naman, dito tayo sa corner na to. This time, kayo naman magbibigay ng measurement ko. Kanina, binigay ko 20 saka 15. So, ngayon, kayo na magbibigay ng measurement. Malinaw ba? Okay, so gagawin ko, magta-type in ako ng CHA for chamfer. Okay, so, bigyan nyo ako ng distance. Nagamit na natin ng 20 saka 15, ha? Magbigay kayo, suggest kayo. Suggest, ba? 12, sir, 12. 12. Okay, suggest tayo. Meron tayo suggestion. 12. O, saan mo ilalagay? Dito sa Y o sa X na line na to? Y or X line? X. X. Okay, so dito. Okay.
Ngayon, for the y naman, ano ang distance ang gagamitin natin for the y? Ibig sabihin, itong line na to pataas. Anong distance ang gagamitin natin? Suggest kayo. Uy, suggest. 26. Ha? 26. 26. Okay, suggest 26. Then enter. So, ngayon, magse-select na line. So, ang unang ano natin, yung x natin, ay, ito. Ano ba binigay mo sa akin? 12, no? 12. So, to 12. Then, yung second natin, 26. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, ay, ano ba? Kamalikot. Yan. So, 26. So, tingnan natin kung tama. Ay. So, eto, saka to, 26 kaya? Okay, tama, 26. Tapos, ito naman, wala dito, ganito. Okay, 12. So, ganun lang yun. So, that's how we use jumper. Yan. Diba? So, ganun lang yan. Okay. So, meron pa tayo. Okay, last 10 minutes na pala ako. Okay. Meron pa ba? Okay, blend command. So, tatlo na lang tayo. So, yung blend command naman is galing sa spline. Halimbawa, yung meron two different line. No, ngayon, pag kukonekin natin yung dalawang curved lines na yan or dalawang spline, ang gagamitin natin doon is blend. Kasi pag gumamit lang tayo ng line, straight line lang yon. Isang diretsong guhit lang yan. So, para magkaroon din ng curved line, para magkaroon ng continuity yung line, yung curved line, ang gagamitin natin is sinatawag na blend command. Okay, so magbe-blend in siya doon sa flow ng angle. So, meron ako sample dito. Yan. So, meron tayong dalawang curve line dito. Ngayon, i-connect natin tong dalawang to sa isa't isa gamit ang blend command. So, ang madali lang, just type in BLE for blend command, then select. Then, it will ask you the first object and the second object. So, ang first object natin, ito. Then, ang second object natin, ito. So, makikita nyo, nagkaroon na agad ng curve line that connects the two. Ngayon, pwede nyo pang i-adjust yan. So, that is the good thing about blend command. So, pag hindi ka satisfied sa suggested angle na binigay ni AutoCAD, you can change the way how the angles goes. No? So, yan. Nasa iyo yun. How you going to change the angle. So, yan. That is blend command. Okay, next. Okay, explode command. Ayan. Kabaliktaran ito ni joint. Ngayon, kung ang object ay buo, ngayon, paano mo naman sila paghihiwalayin? Okay. So, okay. Nasaan yung buo natin dito? Ay, hindi. Solid form na to. Yung buo lang. Ito, buo ba to? Yan, mapapansin nyo, buo siya, no? So, pag kinlik nyo siya, isang object lang siya, no? Yan, no? So, hindi siya nahihiwalay sa isa't isa. Magkakadikit pa rin siya kahit anong drag ang gawin natin sa kanya. So, ang gagawin natin dyan, pagpuputol-putulin natin yung bawat joints nila or paghihiwa-hiwalay natin. Ang tawag sa command na yun ay explode. So, i-explode natin siya. Ewan ko lang kung familiar kayo sa Pepakura, no? Yung Pepakura, yung paggawa ng mga object galing sa paper cuts, no? Yan, meron kasi natatawag na explode command yun. Kung saan ine-explode yung from solid 3D object, explode mo siya para maging paper, siya. Paper, something. Para pag binuo mo siya, maging papel. Mabubuo mo yung object gamit ng papel. Okay, that's Pepakura. Okay. Okay, explode natin. So, ang type in natin ay X to explode. Then, we choose the object that we need to be exploded. Okay, ulitin natin. Explode. Ay, na-explode ko na yata. Tama, na-explode ko na. Ulit. Tanggalin natin explode. Solid ba ulit? Okay, so kanina, ang ginawa ko, sinelect ko muna lahat. Tapos, I type in X, then enter. Explode na siya. Hiwa-hiwalay na yan. Yan, no? Hiwa-hiwalay na yan.
Yan. Yan. So, pwede mo na paghiwa-hiwalayin yung line yan. So, exploded na siya. Another way is to, by selecting. For example, wag mo muna, explode pa ba ito? Ayan, naka-joint na uli. So, joint na uli siya. Yan, yan ang itsura ng joint pa lang siya or buo pa lang siya. Ngayon, gusto mo paghiwa-hiwalayin siya in a different way. Kanina kasi sinelect muna natin bago natin explode. Ngayon, baliktad naman. Type muna natin yung X. Then, we will select object. Pag click mo yan, pag enter, exploded na siya. Yan. Then, enter. Yan. So, hiwa-hiwalay na siya. Yan. So, ganun na siya. Hindi na sila magkakadikit. So, naiintindihan po kung ano explode. So, pwede rin siya sa 3D. Pag in-explode mo yung 3D, magkakahiwa-hiwalay rin yan. Oo. So, yun. Madali pa lang makipaghiwalay. Type X mo lang. Kasi may pasok mo lang sa X, hiwalay na sila. Okay. Pakilamerong X, no? Anyway, joke lang yan. Okay. So, for your first activity, katulad ng pinakita sa inyo, yung chamfer, di ba? Ang chamfer, pag bibigyan mo siya ng specific measurement ng first line or so you will choose what is kung sino yung bibigyan mo ng kung sino si X and sino si Y. For this example, for this activity, meron na siyang given line. Ito yung given line. So, ang measurement ng given line natin is from bilangin nyo yung intersection ng line. Okay, for example, from 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong height na 5 and meron tayong length na 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong box with the equivalent equal sides, no. Ngayon, mapapansin nyo, hindi kompleto yung box natin kasi kailangan natin siya mabuo yung chamfer niya. So, dito meron tayong 4 and 3. So, kung ang 4 mo ay ginamit mo kay X, ibig sabihin si X, yung line dito, yung horizontal line. Magbibilang ka mula dito, 0, 1, 2, 3, 4. So, mula doon yung first point mo ng chamfer mo. Tapos, yung babagsakan ng angle niya, ng chamfer mo, ay nakadepende doon sa second distance mo, that is 3. So, 0, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, itong intersection na to, saka intersection na to, magko-connect sila. Magagawa kayo ng line papunta doon. So, yun yung chamfer niya. Okay? So, yun para mabuo yung object na to. So, that is chamfer command. Okay? So, ang gagawin nyo dito, you copy and, okay, buksan natin yung kailangan buksan natin yung assignment nyo. Naglagay na ako ng assignment sa classroom nyo. Ay, quiz pala itong nabuksan. Saan yun? Quiz pala to. Sorry. Ito pala dapat. Copy. So, ito yung assignment nyo. Classroom. Yan. Ito yun. Open yan para mabuksan yung docs. So, nandito yung inyong activity. Naglo-load pa lang. Okay. So, ito yung object. So, copy natin to. Ililipat natin sa ibang software na meron sa computer nyo. Or kung may AutoCAD kayo, mas maganda. Wala na kayo kahirap-hirap. Mas madali kasing gawin sa AutoCAD to. So, dito, nagbukas ako ng Paint. Paste ko lang dito. Dahil ayaw niya mag-paste, patay tayo. Kay PowerPoint tayo magbubukas. Minsan kasi may restriction ng bawat software Dito natin i-paste. Yan. So, nag-paste na dito. Tapos, yung restriction ng PowerPoint okay, yes. Ang restriction ng PowerPoint kay Paint ay wala. So, malilipat ko na siya kayo. So, dito, meron tayong line. Ito.
So, kulayan lang natin. Ang color natin ay red. Ayan. So, red kasi yun eh. No? So, ay, kapalan natin. Ayan. So, mag-drive ako ng line dito. Ayan. Tapos, another line uli. Wala dito naman. Nag-move siya. Okay. So, kanina 3, no? Hanggang dito siya, 3. Tapos, ayaw niya mag-continue. Ano yun? Ay, nag-help. Okay, so, another line mula naman dito. Pag ganun. Tapos, another line mula dito. Pag ganun. So, yan. Tabingi pa. Para hindi to mabingi, pindutin yung shift. Yan, para magkaroon ng ayun, nabitawan ko yung shift. Kumunik talaga siya doon. Okay. Then, yun. So, yan yung yung buong object. So, ganun lang. Tapos, pagtapos na kayo, okay. Copy. Ito options lang naman. Marami pa kasing ibang option na pwedeng gawin eh. Yan, nakapagpasa na ako. So, ito na po yung aking activity. Ngayon, kung hindi nyo magalaw yan, click nyo lang to. Tapos, piliin nyo yung fixed position or fixed page para magalaw mo siya. Yan. Yan. So, may sagot na ako. Then, next, dito. Dito naman nasa PowerPoint presentation ko yung yung possible na ilalagay dito. Kasi fill in the blanks na naman. Ngayon, ang tanong, ang may given dito, ano na to? Fill in na to. Ang given dito is radius of 3. So, ibig sabihin, doon sa radius part, yung paglagay ng radius, ang ilalagay nyo 3. Okay? Pag type in ng D, space, tapos given measurement, radius 3. So, ganun lang. Yan. Tapos, don't forget to turn in yung sagot nyo. Pag turn in, syempre, mag-a-appear sa akin, nagsagot na kayo. Yan. Pagbalik nyo doon, tatanungin uli kayo kung ito turn in nyo na o hindi pa. Just click turn in. So, para mag-appear sa akin na nagpasa na kayo ng activity nyo. So, that is for activity number 1 and 2 for week 8, modify objects. Okay, malinaw po ba? Okay, I will send you the link to copy link sa inyong GC. Okay, so nasa GC nyo na ngayon yung link para mas mabilis kayo makapunta. Okay, any question about this activity, guys? Wala po. Wala po. Okay, I'm monitoring your activities ha. Minomonitor ko. Ngayon, marami pa rin ang hindi naggagawa na kanilang mga activities. Okay? So, please, hanggang kaya pa. Alam ko marami kang ginagawa, naiintindihan ko, kaya nga hindi ko kayo binibigyan ng deadline eh. Ang hinihiling ko lang, wag kayo magmi-miss ng isang activity kung maaari, ha? Sige. If there's any problem, please don't be shy to ask. Pero kung ang question nyo naman is para sa lahat, ibig sabihin kung tinanong nyo ako at makakatulong naman sa iba, sa GC na kayo magtanong. Huwag na kayo mag-PM ng personal sa akin, ha? Pag personal lang, halimbawa, biniray kayo ng boyfriend nyo, huwag sa akin, sa magulang kayo lumapit, ha? Okay? Malinaw ba? So, yun lang tayo para sa araw na ito. So, maraming salamat sa nagpunta. Maraming salamat din sa nakinig. At mga hindi kayo nagsasalita, ewan ko ba sa inyo. So, good luck guys and Merry Christmas. Medyo matatagalan tayo huling magkikita. Depende lang kung pupuntahan niyo ako sa bahay. Namumudmud ako ng pera, no? Kaso nga lang social distancing. Hindi kayo basta-basta pwede makakalapit. Ha? Sige.
So that's all for today, guys. Thank you.